patubuin. Okay lang yan. No? Tubo. Parehas mo silang patubuin. Pero pagdating na ng anihan, ihihiwalay ang damo, bibigkisin, at saka itatapon sa apoy. At yung trigo, ihiwalay, pero yan ay pakikinabangan. The wheat and the tares. Now, introduction. Perhaps all us have an idea about the context of the scripture reading. If not, it's about the parable of the wheat and tares. No, ito pong ating pinag-aaralan. Parable of the wheat and the tares. Now, the wheat represents the son and daughters of the kingdom. No, tayo po yun. Yun po yung nagre-represent. Tayo po yung trigo. Tayong mga mananampalataya. Take note. Tunay na mananampalataya. Tunay na mananampalataya. And sabi rito, and the tares are the harmful weeds or wicked people sown among the wheat. No? Yan po yung damo, yung weeds. Yan po yung nasama doon sa pagtatanim. Yan. Tares. Yan. With the son and daughters of the kingdom. Tares, I believe, wala naman po ritong damo. No? Lahat po tayo dito ay wheat. Trigo po tayong lahat. No? Harmful, weeds, and wicked people sown among the wheat. Sabi rito, hallelujah, what if an opportunity of a lifetime knocks at your door? Kumatok yung oportunidad, but you miss it because you were too preoccupied with the tares or the things of the life. Kumakatok ang Panginoon sa puso. Sabi ng Lord, tanggapin mo ako and magbago ka na. Pero occupied tayo ng mga damo. Occupied tayo ng mga makamundong gawa. Naiwaksin na natin o naisang tabi natin yung oportunidad na yung kumakatok ay ang Panginoon. Amen? Lahat naman po tayo rito ay tumanggap na. No? Tayo'y Kristiyano na, no? And the end of this present age, ito pong time natin ngayon. This is the present age. Many would regret their decision and the reckless lives they live because they miss the opportunity of living the best life there is offered by God to all mankind. Kung mapapansin nyo, ang dami na sa panahon natin ngayon, ang dami nang nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Sa kalsada, sa bus, kung saan-saan, online, face-to-face. Pero, kung mapapansin po natin, napakarami pa ring tumatanggi sa salita ng Panginoon. Yung iba natitisod, yung iba sabi, nanghihingi lang ng pera yan, ganito, ganyan. Gusto lang kunin yung pera mo niyan. No? Mga ganon, maraming sitwasyon. No? At ang sabi nito, they did not believe or did not fully live what they believe in. Kilala nila ang Diyos. Tama? Tayo may relasyon sa Diyos. Yung iba kilala lang ang Diyos. No? At ang nakakalungkot, namumuhay silang kilala lang nila ang Diyos, pero ang totoo, wala silang tamang relasyon sa Panginoong Diyos. Narinig ko po sa SOL 1 Friday, iba po kasi yung ano yung pinagkaiba pala ng sisimba sa sasamba? Di ba? Ang ganda ng tanong ng pastor na yun eh. Ano yung pinagkaiba ng sisimba sa sasamba? Punta muna tayo ron. Ang sisimba po kasi, magsimba lang. Pero wala sa puso niya yung kanyang pagsisimba. Pero yung tunay na sumasamba, yun yung dumalo at talagang nakafocus sa mensahe ng Panginoon. And I believe, hindi lang kayo nagsimba, kundi sumasamba po tayo ngayon. Ano man ang oras, saan man kayong lugar, nandito po kayo para mag-focus sa gawain ng Panginoon, pakinggan ang kanyang salita, at walang ibang pwedeng makaagaw nito o yung makapag-focus sa iba, kundi dito lang sa mensahe na ito. Patay man ang inyong camera, pero buhay ang inyong spiritual dahil pinapakinggan nyo mismo, hindi kayo inaantok, nag-listen talaga kayo para
Matulog man kayo kinabukasan o sa mga darating na panahon, alam nyo yung mensahe na ito ng Panginoon. Kasi po, bakit ko po ginaganito? No? Why? Napakahalaga ng mensahe ngayon. Hindi lang po yung mga nakaraan. Tapusin po natin ito. Labanan po natin ang antok. Amen? Hallelujah. Now, there are some here today who might not be taking eternal matters seriously. Hindi nila sineseryoso, no? Yung mga bagay na natanggap nila sa Panginoon. Sige lang, galo. Okay, ganito ganyan. Samba, sige. Pero yung tunay na pagsamba, wala. And I am praying that we will all be discerning enough not to miss the best opportunity of lifetime. Ang sabi dito, don't stay in the wrong address. Don't stay in the wrong address. Ano ba yung ibig sabihin ng don't stay in the wrong address? Baka mamaya, yes, Christian na nga tayo. Pero baka meron pang ibang naka-address sa atin. Dapat po, naka-address lang tayo tunay sa presensya at pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. So don't stay on the wrong address, the temporal, the material mindset address. Amen? And don't stay in the wrong channel. Marami po kasi, subscribe to my channel. Yan. No? Pero hindi po akong YouTube channel, mga kapatid. Pero hindi ko po inaano yun. Basta ando lang yung mga memories, no? Mga gawain. No? Mga inaawit para sa Panginoon. So, kung meron po tayong dapat na pag-stayan ng channel, yung channel na po ng Panginoong Diyos. Huwag na po yung wrong channel na inaalok Satanas. Tune yourselves in the eternal heavenly channel. Pansinin niyo po, ang inaalok ni Satanas na channel niya, subscribe to my channel. Sabi niya gano'n. No? Ang dami niyang palatuntunan, ang dami niyang programa, tama? Sa mundo natin. Pero pang temporal lang po yun. Pero ang inaalok ng Panginoon ay pang-eternal. Ano po yung heavenly channel ng Panginoon? Yung DZKM. Yun po yung The Kingdom Mind Channel. Insuriin po natin ang ating mga sarili kung saan po ba tayo naka-channel o naka-subscribe. Totoo bang sa Panginoon? O minsan hinahatak-hatak pa tayo ng ibang channel? Meron bang channel 6? Kay Satan yun. Meron bang channel 7? Uy, kapuso yan. Kay Lord yan. So, sabi rito, remember, hallelujah, our very purpose in this lesson, itong lesson na ito, is to change our mindset into eternal settings. Baka meron pang ibang nakasetting dyan sa ating mindset, palayasin na po natin yan. Dahil ang gusto ng Panginoon, kung talagang sa Diyos ka, sa Diyos ako, sa Diyos tayong lahat, dapat po yung mindset natin, hindi na po rito sa mundo. Pang-eternal na. Dapat yung ikapupuri, ikaluluwalhati ng Panginoon, yun ang nakasetting sa ating mindset. Punta po tayo from our present age to the next. Ang sabi po dyan, ngayon pong generation, no? Perhaps the best way to transcend from our present mind setting is to paint a picture how we would proceed from our present age to the coming age. Present age, pero may darating pang age. No? We are not talking about generations here, no? Sa pag-aaral natin na to. Pinag-uusapan po natin yung ages or ions of time o aeons of time. No? Pag sinabi po kasing generation, one generation, ang sabi po dyan, one generation is a period of about 40 years. 40 years. No? While ages or ions or eon means forever. Ibig sabihin, yung generation natin ngayon, 70 years old, 100 years old, mamamatay tayo eh. Mamamatay tayo. Itong katawan na ito. Pero yung sinasabi ng mensaheng ito sa atin ng Panginoon, ang pagsikapan nyo yung aeons, ages. Yung forever.
yung unbroken ages, perpetuity of time, eternity. Ibig sabihin, itong eons, ages of time, is eternal. Amen? So, sabi rito, now let us picture ions of ages. From the creation of Adam and Eve, running to our present time of the rapture of the church is referred to as this present age. And can you involve yourself in affairs that Ayan. don't really have anything to do with you? But Jesus, knowing everything, Eto na po tayo. Jesus doesn't accept this Punta po tayo sa picture na yan. Tingnan niyo pong maigi. Resurrection of Jesus. Yan po, nung namatay ang Panginoon, umakyat sa langit, pumunta sa luklukan ng kanan ng Diyos Ama, no, kasama na niya. Now, eto na po tayo ngayon. Yung church ages, indefinite period. Eto na po tayo ngayon yan. Tayo po yan. No, yung church ages. Now, ang sabi rito, church is referred to as this present age, the age of darkness. Pansinin niyo yung nangyayari sa mundo ngayon. Napakaraming kalaswaan, napakaraming patayan, drugs dito, korupsyon, or kung ano man ngayon sa Israel nagkakagulo, no? Kung saan bansa, wala pa po yan. Hindi pa po yan. No? Patikim pa lang yan. Now, yan po yung ating present age, the age of darkness, where the God of this world is Satan. Maliit na letter G, God. No? Baka sabihin nyo malaking G, no. Maliit lang na letter G yan. God of this world is Satan. According to the biblical, this is about 6,000 years. Pero sa Panginoon, 6 days with God lang po yan. No? At ito na ngayon. Towards the end of this age and after the rapture of church, alam niyo po mga kapatid, yung rapture of church, buhay ka man o patay, basta nananampalataya kang tunay sa Panginoon at hindi ka na kumakaliwa, kumakanan sa kasalanan, no? Kasama ka in the blink of an eye. Isang kisap mata lang. Isang ganun lang ng mata. Kasama na tayo ng Panginoon. Okay? Pati yung mga nandoon sa libingan na mga dating nanampalataya, kukunin po yan ng Panginoon. Hudyo man, Griego, Hintil man, or kung anumang lahi, basta tunay na nanampalataya sa Panginoon, kahit patay na, kasama po yan sa rapture. Amen? So, this is a transition period of 7 years return to a great tribulation. Pagkatapos po ng rapture, mga kapatid, no? Rapture of the church. Kaya nga sabi ko, pukusan nyo ito. No? Ito po kasi yung mangyayari. 7 years tribulation ang magaganap. Ano po itong 7 years tribulation? Pag sinabi pong tribulation, paghihirap, matinding paghihirap. Hindi lang po yan yung pandemic, mas matindi pa. 10 beses sa pandemic, higit pa riyan. Yung 3.5 years na tribulation, na paghihirap, hindi ko lang alam mga kapatid kung meron makakasurvive. Pero lahat po tayo na mga tunay na nampalataya sa Panginoon, hindi na po natin mararanasan yung tribulation na yan. Yung mga maiiwan lamang po dito sa mundong ibabaw. Yun po ang makakaranas niyan. Purihin po natin ang ating sarili. Lahat tayo ayaw nating makaranas ng tribulation. Kaya nga nakaraang mensahe, physicality to spirituality, huwag na natin ano yung laman. Mag-focus tayo sa spiritualidad. Dahil ang spiritual natin, yun talaga, ang kaluluwa natin at spirito natin, yun ang pupunta sa langit. Now, balik tayo sa tribulation, mga kapatid. 3.5 years, puro paghihirap. May gera. Yung Russia, Ukraine, wala pa yan. Wala pa yan. Matinding gera ang mangyayari, mga kapatid. Taggutom. At ang mangyayari dyan, yung mga cashless na yan Ang mangyayari dyan, mga kapatid, puro mga kung ano, card na, mga chips na mga hand scan. Sa Amazon ngayon, hand na, yung talagang inaano na yung kamay.
No? When you think about Yung your financial stability, kung di ako nagkakamali. No? Correct me if I'm wrong. At pagkatapos po niyan, mga kapatid, no? Papansin nyo, cashless na. Yung ibang mga lugar, pakimute na lang po kung sino po yung naka-unmute. And 3.5 years, magdidilim yung nagliliwanag na araw, mapapalitan, tatakpan ng itim. Yung dagat, magiging kulay pula na dugo. Wala nang maiinom. Wala nang liwanag. Yan po ang dadanasin ng mga maiiwan. Pero, nandiyan pa rin na inaantay ng mga mananampalataya. Wala kang ang pagbili mo dyan sa 3.5 na yan, mga kapatid, no? Talagang hindi ka makakabili kapag hindi ka sumasamba. Hindi ka nagpatatak ng 666. Never ka makakabili, no? Ayan, pakimute na lang po. Si Nanay Andrea pala. Ayan, okay. Amen. No? Yung 3.5 years naman na tribulation, yun naman po yung matinding mangyayari. Sorry to say, no? Sa mga maiiwan. At mga nagpapahapya-hopya pa sa pagkakasala, ayaw pang dumiretso sa Panginoon. No? Sabi nga ang sabi sa Matthew, no? Yung tumatawag sa akin ng Panginoon, di ba? Hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. No? Now, punta po tayo. Dito po. Hallelujah. Sa second coming of Christ. Pagbalik po ng Panginoon, second coming of Jesus Christ, no? Meron pong magaganap na millennial kingdom, 1,000 years. Ito na po yung millennial kingdom. Ito na po yung kinuha yung mga mananampalataya. Wala na po dyan yung mga iyakan. No? Mabubuhay pa po ng 1,000 years yung mga kinuha ng Panginoon sa rapture. No? Praise the Lord. Yung mga hayop, hindi na mababangis. Mababait na. Yan po yung tinatawag na millennial kingdom. Wala nang problema. No? Kasama natin ang Panginoon. Pero, ang si Satan, si Diablo, ito na. Babalik pa rin siya, mga kapatid. Pero, papatayin siya ng ating Panginoong Diyos. At ito na yung great white throne of judgment. Ang sabi rito, mga kapatid, after the great tribulation of 7 years of trouble, would be the second coming of Jesus Christ, which is the start of the next age aeon of 1,000 years. Yan po yung millennial kingdom. This completes God's calendar of the 7 days. Biruin nyo, yung 7,000 years, no, sa atin, kay Lord, 7 days lang. Amen? So, equivalent with man's time of 7,000 years. So, tell the person next to you, remember, you are still alive by that time. Buhay pa tayo ngayon, mga kapatid. Buhay pa tayo ngayon. Amen? Ayan, minute ko po sila ni Andre uli. Buhay pa tayo ngayon. You are still alive by the time. So, focus yourself on the true channel. Yung channel ng Panginoon. The Kingdom Mind channel. Now, after the millennial kingdom, or 1,000-year reign of Jesus Christ would be the white throne judgment. Nakikita niyo po yung great white throne of judgment? Hahatulan na po ang bawat isa. Lahat ng mga ginawa ng bawat isa sa atin. Hahatulan na po. And then, when Satan and all the unbelieving, yung mga hindi naniniwala, kasama ni Satan, the disobedient Christian, and every unsaved people will be finally judged and be thrown in the eternal lake of fire sa lawa ng apoy. At yung mga tunay na nanampalataya at sumunod sa kalooban ng Panginoon, pupunta po sila dyan sa new heaven and earth eternity. Pupunta po tayo dyan. Amen? New heaven and earth eternity.
Kaya nga po yung binasa nating scripture sa Matthew chapter 13, no? Verse 30, 36 to 43. Okay lang, sige. No? Pagsabayin mo lang tumubo. Ulitin ko pong mali. Pero pagdating ng pagbabalik ng Panginoon, pagdating ng anihan, iwalay ang damo sa trigo. Kaya tanong, trigo ba tayo o damo? Tayo na po ang makakasagot niya. Yung may katawan ang makakasagot niya. Kung tayo ba ay tunay na trigo o nagtitrigo-triguhan lang. O baka may damo pa rin dito. Wag naman po. No? Magpatuloy po tayo sa Panginoon. Only after the white throne judgment shall start the next age of iron times, o aeon, which would be eternity. This would be forever, everlasting, world without end, hindi nagtatapos, in the presence of God. Pero yung mga tumanggi, yung mga nag-backslide, yung mga nagpa-kaliwa kanan sa Panginoon, na minsan ay sabihin na nating maligamgam, no? Yung mga tumatanggi, umaayaw sa Panginoon, ayaw magpagamit, no? Purihin ng Panginoon, di ko po kayo tinatakot. No? Sorry to say, may everlasting din sa hell. May eternal death din po. Amen? Kaya ito pong pag-aaral natin ay talagang sobrang napakatindi, mga kapatid. Now, punta na po tayo sa mensahe ng Panginoon. Passing through the aeons of time. Number one, persevere in this present age. Persevere. Ano ba yung persevere? Bro Randy, ano ba yung persevere? Kuya Randy, ano ba yun? Pagtsatsaga. The rich man was called a fool Pagtsatsaga. not because he was rich. Nagtsatsaga tayo. Yes. Ang dami nating dinadaluhan. Maganda yan. Kahit na sana sa face-to-face, nagtsatsaga pa rin tayo para sa Panginoon. Hindi tayo nagtsatsaga dahil para makita kayo ni pastor, para makita kayo ng kung sino mga. Hindi po. Nagtsatsaga tayo dahil alam natin na yung pagtsatsaga natin ay magbubunga ng buhay na walang hanggan. Persevere in the present age. Nagtsatsaga tayo magpagamit sa Panginoon, nagtsatsaga tayo mag-share, kahit tayo may pinagdadaanan, nagtsatsaga tayo. Tandaan po natin, ang Panginoong Hesus dumanas ng maraming hirap. Kaya wag tayo magtaka na bakit yun kung kailan ako naging Kristiyano, doon ako mas lalong dumami ang paghihirap ko. Huwag tayo magtaka. Binuhat ng Panginoong Hesus ang kanyang krus patungo sa krus ng Kalbaryo. Pero merong nangyaring maganda. Umakyat siya sa langit. Tayo rin. Meron tayong kanya-kanyang pasang-pasang krus. Iba't ibang mga bigat. Pero I believe magpapatuloy po tayo hanggang sa kunin tayo ng Panginoon. Amen? Ang sabi dyan sa Matthew 13:30, let both grow together until the harvest. And at the time of harvest, I will say to the reapers, hallelujah, first gather together the tares and bind them in bundles, to burn them, but gather the wheat into my barn. Kamalig, no? Yung trigo. Purihin ng Panginoon. Now, this age is the age of darkness. Ito pong ating po, ulitin ko po, ito pong nangyayari sa mundo natin ito. Now, where the God of these ages, si Satan, ruling the worldly people is Satan. Pansinin niyo mga kapatid, ang nangyayari sa mga tao ngayon, kahit Christian, ang nabibigyang oras, yung mga bagay na makamundo. Pero pagdating sa Panginoon, sinisingit-singit lang ang Diyos. Kung kailan lang gusto na magbasa, doon lang magbabasa. Kung kailan lang gustong mag-devotion, doon lang magde-devotion. Kung kailan lang gusto magpagamit, doon lang magpapagamit. Bakit ang daming time sa material na bagay, sa mga makamundong bagay, pero pagdating doon sa lumikha sa atin, singit-singit lang kay Lord. Kumbaga, panakip-butas lang ang Panginoon kapag may problema na. Di ba nakakalungkot? Now, sabi dyan,
What shall I do? Hallelujah. I have no places to If work. you are This is struggling, what I'll do. I will tear down suffering, my barns. There I having will opposition store my at home, I will have places in to your drink. workplace, well, thank Jesus I. for pulling, Do the crime. amen? Pulling you out of darkness into His marvelous light. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians 5:3? Hindi ko pala na ano rito sa kabila. Okay. Which eventually, Amen. Ito ko pala nagawa sa kabila. Basahin ko po yung 2 Corinthians chapter 4 verse 3, mga kapatid. Ang sabi po rito, hanggang ano po ito, hanggang 4. Kung may talukbong pa ang mga baluting, mga mabuting balita, sorry. Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahayag namin, ito'y natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Ibig sabihin, yung mga bulag pa, no? Yung mga bulag pa sa katotohanan, namumuhay pa sa dilim, no? Or, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos, maliit na letter D, ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Naalala ko po nang nagsishare kami dito sa Saudi, no? Ayoko niyan. Tumatanggi sila, nagpatuloy pa rin sa pag-games ng Mobile Legends, no? Nilalapit na namin yung salita ng Panginoon. Inihahayag na, nagsishare, no? Pero talagang maraming tumatanggi. Why? Because binulag sila ng mundong ito. Binulag sila ng Diyos-Diyosan ng mundong ito. Tayo rin po, dati, bulag na bulag tayo sa mundong ito. Pero ngayon, tinanggal na ng Panginoon yung tabing na yan, yung nagtatakip na yan, para makita natin yung pang-eternal na, hindi yung pang-temporal. Amen? So sabi po ng 1 Peter 2:9, hallelujah, 1 Peter 2:9, is your barn full, but your soul empty. datapot kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya. Amen. Praise God. Pinili tayo ng Diyos. At maghayag, okay, hindi tumahimik, ng mga kahangahangang gawa niya. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin, no, yung mga patotoo natin. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Di ba napakapalad natin, napaka-blessed natin. From darkness into lightness. No? Hindi ba tayo namamangha? Hindi ba tayo nabibless? No? Kaya kung tayo po ay naliwanagan, dapat po ang pinapamuhay natin isang liwanag na nagmumula sa Panginoon. Pero bakit marami pa rin Kristiyano bumabalik pa rin sa dilim? Binabaluktot yung liwanag, pinapalitan ng dilim. Binabaluktot yung salita ng Diyos, pinapalitan ng salita ng tao. Yung mali, ginagawang tama. At yung tama ay ginagawang mali. Yun po nakakalungkot. I interjected the word lasting. It's okay yan po yung persevere in the present age. Kaya wag po tayong manahimik, mga Christians. That's great, but don't get it twisted. That's Sabi not nga lasting joy for you in your life. Mananalo si That's a Diablo momentary celebration kapag tumatahimik ang mga Kristiyano. in your life. But don't make that a Dalas ko source pong of nababanggit lasting yan. joy. Because when your car gets Gusto old, ba natin panalunin? Gusto natin lahat pumunta sa langit. Pero bakit? and the shoes get stepped Takot up, tayo mag-share. and the new phone, Magtyaga tayo. the screen will break. Okay lang, sige. Kung i-ignore nila, hindi naman tayo ang ini-ignore niya eh. Si Lord, ginagamit lang tayo ng Panginoon. It was like you, Amen. right? And I walk outside in my middle. Number 2, hallelujah, passing through the eons of time, join the harvest of the Son of Man. Join the harvest of the Son of Man. Sino yung Son of Man? Si Jesus. Kailangan po maki-harvest tayo doon. No? Matthew 13, 37 to 39. Hallelujah. Balikan po natin yan. Ang sabi dyan sa Matthew 13, verse 37, ayan. Ito ang tugon ni Jesus, ang anak ng tao, ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. No? Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi. At ang mga taong pinaghaharian ng Diablo
ay ang masasamang damo. Ang kaaway na nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang tagapag-ani. No? Ang linaw po, ano? No? Ayan. Yun pala yung kanina. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So sabi po, continue po tayo. Hallelujah. So there is no other work or task given by God to man more significance than to be part of this harvest. Sabi dyan, or be in danger of being left behind. No? Sino nakapanood dito ng Left Behind na movie? Kay Nicolas Cage. Hindi ako nagkakamali. Nasa aeroplano sila, no? Nawala yung kasama niyang piloto. Na-rapture. At maraming na-rapture noon. Natanggal yung mga damit. No? The blink of an eye. Isang kisap mata. Nawala yung mga tunay na nampalataya. And yung mga bata, exempted yan. Yung mga wala pang alam, yung wala pang kamuang-muang, kahit nasa sinapupunan ng tiyan, kukunin niya ng Panginoon. Kukunin niya ng Panginoon. Amen? Pero yung nakakaalam ng tama at mali, no? Pero nagpatuloy pa rin sa pagkakasala, maiiwan po yan dito sa daigdig na ito. Amen? So, go harvest the son and daughters of the kingdom. Kailangan po join the harvest. Katuwang po tayo ng Panginoon. Hindi na tayo katuwang ni Diablo. Dati ay doon tayo. Puro kalokohan, no? Kung ano-ano pinagagawa, kasama po ako noon. Pero purihin ng Panginoon, join na po tayo sa Panginoon. Kaya kung meron kang dapat i-join mo lagi ang Panginoon. Huwag mong pagbibigyan ang sinasabi na ni Satan na, oy, join ka naman dito. Puro ka na lang dyan kay Jesus Christ. Mag-join ka naman dito. No? Hindi mo ba namimiss yung mga ginagawa mo noon? Hindi mo ba namimiss yung mga pinapanood mo noon? Hindi mo ba namimiss yung ex mo noon? Hindi mo ba namimiss yung ginagawa mong pagdadrugs noon? Yung paninilip? Hindi mo ba namimiss? Yan ang mga bulong ng kalaban. Pero tayong mga Kristiyano, alam na natin kung kanino tayo magjo-join. At pagdating ng panahon, pag-harvest, kasama tayo ng Panginoon. Leave the mockers, kapatid. The disputers, yung mga manunuya, yung mga nagtatalo, mga disputers, the tares behind. Yan po yung mga damo. Iwasan mo yung mga damo na yan. Trigo ka na, kapatid. Huwag ka nang makihalo sa mga damo. Alam mo na ngayon yan. Alam mo na trigo ka na. Amen? Number 3, purihin ng Panginoon. Yan. Join the harvest or be in danger of being left behind. Amen? Number 3, hallelujah. Passing through the aeons of time, let your shine in this present age of darkness. No? Let your shine in the present age of darkness. Nagliliwanag ba tayo? Tingnan niyo nga yung mga ka-zoommate niyo. Kahit patay ang camera niya, nagliliwanag yan. Ano? No? Tandaan niyo, makikita niyo yung daraanan niyo kapag tayo nagliliwanag. Tunay na nagliliwanag. Pero kung nandun pa rin tayo sa dilim, matitisod po tayo at mahuhulog tayo sa bangin. Kaya kung tayo yung mga anak ng Diyos, mga kapatid, nakikita natin yung mga pandaraya ng kalaban. Yung mga panunukso niya, yung mga pandaraya niya, nakikita yan kung talaga nagliliwanag ka. Totoo po. Pero kapag nadidiliman pa rin tayo, ibig sabihin, wala pa sa atin ang liwanag. Madilim pa no? Amen? Matthew 13:40, verse 43. Hallelujah. Kung paanong iniipon ng mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susunugin ng anak ng tao, si Jesus Christ, ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinag-aharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. 42, at ihahagis
sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. No? Sabi ko nga kanina, kapag napasok ka, gumagano'n pa yung ngipin. Doon po matindi. Sa impyerno, matindi. No? Kaya, narinig natin itong mensaheng ito, mga kapatid, alam na natin, no? Kung ano yung dapat nating lakaran. 43, at magliliwanag na parang araw ang matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig, I believe lahat tayo may pandinig, ay makinig. Huwag tayong magbingi-bingihan. Kristiyano na po tayong lahat. Amen? So, you are the light of the world. Matthew 15:14. Hallelujah. Matthew 5:14. Ang sabi po diyan, kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Amen? So live, hallelujah, live and proclaim your transformation testimony. Dami nating patotoo. Kahit po ako, no? Tayuan po natin yan. Huwag nating sirain yung patotoo sa pamamagitan lang ng pandaraya ng kalaban. Amen? Let your shine from now on towards the end of this age. You are the light of the world, kapatid. Amen? So, blessed are you because, ayan po yung conclusion. Ang sabi po sa conclusion, blessed are you because you have been enlightened by God's eternal plan. No? Ask God to help you embrace the kingdom mind. Amen? So, pray ng Panginoon at tayo po ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Father God, we thank you. Salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito. Muli kami po ay nakapakinig. Nalaman po namin, Panginoon, ang mangyayari sa hinaharap. Ayaw po naming maiwanan, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, kung minsan nakakagawa pa kami ng mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Minsan yung carnality, yung mga bagay na nagugustuhan ng aming laman. Lord, hindi po ito makapanaig. Turuan mong maghari sa aming mga buhay ang espiritualidad. Hindi ang physical na pangangatawang ito. Hindi ang laman. Hindi ang gusto ng laman. Kundi busugin namin ang aming espiritu ng banal mong salita. Magbabad kami sa iyong presensya at hindi kami magbabad sa kung anumang mga pagkakasala dahil ang sasapitin ng mga nagpapatuloy sa kasalanan ay impyerno. Nagpapatuloy sa pagkakasala ay dagat-dagatang lake of fire. Hindi kami masasama doon, Panginoon. Salamat po. Maraming Panginoon. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. To God be all the glory. Amen. To God, purihin po ang ating Diyos. Ayun, talaga naman si Pastor. Tinamaan na naman kaming lahat. Busog na busog. Ang daming aray, Pastor. Tunay nga po, no? Pag ang Panginoon talagang humilo sa buhay natin bawat isa. Talagang tatamaan ka sa mga salitang ibinigay mo, Pastor, sa mensahe na ibinigay mo ngayon. Marami kami natutunan. Tunay pong lahat ng mga sinabi mo, lahat ay binaba mo, patama po sa ating lahat. Kaya Panginoon, mga kapatid, sino po ang nakapag-insight? Meron po ba? Ang ganda po ng mensahe ni Pastor about sa wet and tears. Alin ka doon sa dalawa? Ikaw ba ay wet or ikaw ay tears? Ikaw ba ay trigo or damo? Meron po ba? When we live rich toward God. Raise hand lang po. Sige po, Brother RP. Go ahead. And then we find every opportunity that we can to live life in such a way. Yun po, no? Amen po. Sa ngayon po, no, hindi ko pa po masasabi kung talagang trigo po ako. Pero kasi sobrang marami pa rin po tayong nagagawang mali sa buhay natin. Pero yun naman po, win-work naman po. Kasama po si Lord. No? And sa bawat journey po kasi natin, bawat paglalakbay po natin, no?
kailangan po natin kasi ng isang mapa. So, ngayon po kasi ang ginagawa ko pong map, si Jesus Christ, no? Patungo po kung nasaan po siya, yun po yung sinusundan natin ngayon para po sa buhay po na walang hanggan. And dapat hayaan po natin siya ang magmaneho sa journey natin para po hindi po tayo matalisod. Kumbaga may mga pagkakataon po talaga, no, na hindi po natin maiwasan mga bagay-bagay na hindi po tayo matatalisod, lalo na kung dumadating po ang problema natin sa buhay na mabibigat, no, hindi mo talaga maiwasan. Pero kung meron po tayong malinis na puso, tuwing po magpe-pray tayo, papakinggan po tayo ni Lord. Kaya yun lang po, purihin po ang Panginoon po sa buhay sa atin, and then yun lang po, gawin lang po natin mapa si Jesus Christ para po makita po natin ang tamang daan patungo po sa kalwalhatian ng Panginoon. Yun lang po. Amen. Praise God sa buhay mo, Brother RB. Tunay, no? Talagang kailangan. Kasi tayo mga tao, hindi natin talaga masasabi sa sarili natin na isa na tayong trigo. Dahil minsan, lahat naman talaga tayo, kahit mga pastor pa yan, nagkakaroon pa rin sila ng mga pagsubok na dumadating sa buhay nila. Kaya talagang kailangan lang, para maging matuwid tayo, talagang titingin at kumbaga parang kung ano yung nalalaman natin at kung talagang Kristiyano na tayo, doon na tayo sa tamang way na para mapanatili natin ng paglago. Yon. Salamat sa iyo, Brother RB. Sige po, Sister Pabrin, go ahead. Pasok ka. Yun, Nay. Narinig ako. Narinig po ba ako, Nay?